dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila at paano nila ginagawa yun. Ma'am, can you confirm the report? Going back to sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you? No. I have to clarify that. No, that is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong ng ICC? Ayaw mag-comment huwag na lang, sir, no comment. Sorry, balik ko lang. Matagal nyo na kung alam yung modus na di umano'y pangingitbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we know po yung source ng information na ito that they are receiving? Yung mga, ayoko sabihin kasi tatanggalin nila, pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao, wala na tayong, From his office? Pero hindi po ba? oh yes. From his office? Ba dapat lumabas nga yun para makasuhan sila? Ayaw lumabas ng mga tao Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na
na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? Given No. that Ma'am, no. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are um, used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Last question. Hindi nagsiserve as an instrument lang sina Congressman Romualdez. Hanggang ano pa ako dito? Hanggang alauna pa ako dito, JC. Ay, sir. Hindi nagsiserve as an instrument sina Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos. Example na lang, noong budget, example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin niyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na may mga nagkukwento naman sa inyo na mababa ang moral nila? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Mama-info kayo na si former Senator Trillanes, isa daw doon sa allegedly na pumasok sa ICC. Merong mga sinabi na ganun, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Hindi kaya informed by ICC? No, hindi kami hindi kami sinabihan kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. When was this? When was kailan po nangyari po? Nakita siyang Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi parang ang sabi
ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila, sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nagkidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. May we know yung particular reason bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that activity? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko kasi nakuha talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But was it confirmed po, for example, by the former president, na nangyari na yung incident na yun as reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako may ganyan. Natumba was his term. And Oh. isn't it alarming? Or Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City, because sinasabi nga niya, wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon.